But never sa reorganization na tinanggal ang Vice Presidente. For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang leading presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi, reorganization. Hindi, ano ba tawag mo ito? Hindi, politika. Sabi kasi ni Panelo, ang pagtanggal kay VP Sara at FPRRD sa NSC ay politika lang. Politika lang daw. Alam nyo mga again, kung ikaw ay politiko at ikaw ay politika, pinupolitika, you are just, it's just the environment. Yun talaga ang mundo ng politiko. Pupolitikahin ka talaga. Politiko kayo. Huwag mo i-expect na hindi ka pupolitikahin. Kasi nga politiko ka. Maski nga kayo, namumulitika kayo eh. Ito ba ay pamumulitika lamang? Na pagkapanalo ni Sara Duterte, ang una niyang meeting ay sa isang sa Chinese Foreign Minister na si Wang Yi. In fact, mga kutsero, hindi na nga presidente si Digong, nakapunta pa siya ng China, di ba? Inimbitahan pa siya ni Xi Jinping. Kasi mga kutsero, hindi rin ito pamumulitika. Pamumulitika ba? Na si Sara Duterte mas maingay pa sa spokesperson ng China pagdating sa interes ng China. May bagong chismis, guys. Bagong chismis. Anong sabi? Ang sabi, mga kutsero, syempre doon pa rin sa pagkakatanggal kay Sara Duterte sa National Security Council. Nandoon pa rin tayo, guys. 3 araw na, hindi pa sila makamove on. Ito ang bagong chismis. Ang chismis, mga kutsero, inutos daw ng Amerika na tanggalin si Sara. Ayan, ito tayo ngayon. From a very small issue to issue of gargantuan proportions real quick. So ngayon, panoorin natin yung balita. Ito kasi yung, syempre, punta tayo sa ating pinaka-paboritong fake news network. Dalawa sila eh. Una si Rappler, tapos pangalawa to si Ito yung sinabi nila. Galing sa aking pinaka-favorite fake news network, si SMNI. Pagtanggal kay VP Sara at FPRRD sa National Security Council, pinalagan ng mga kritiko. Oo. Isa sa mga kritiko, mga kutsero, ito yung sinabi na isa sa mga kritiko. Yan. Pagtanggal kay VP Sara at FPRRD sa NSC, may kumpas sa Amerika. Ayan, may kumpas daw sa Amerika, guys, sabi. You can't make this up. Actually, you can't make all of these stuff up. Seriously. Hindi mo kayang Ang hirap inventohin ng mga ganitong klaseng content. Ito, mga kutsero, ay may isa pang galing ho yan sa balita ng SM Manyak. Oo, yung propagandista ng mga Duterte. Ayan. Siyempre, dyan galing yan. Where fake news matters. Anyway, ito yung may balita kasi tungkol dyan. Ito yung balita. Panoorin natin. Pinalaga ng mga kritiko ng Marcos Jr. administration ang ginawa nitong pagtanggal bilang miyembro ng National Security Council kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ng isang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, ang naging hakbang ni BBM ay kahalintulad ng ginawa ni Marcos Sr. bago ito nagdeklara ng martial law. Narito balita ni Almar Fersuelo. July 1950, sa administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino, nabuong National Security Council o Executive Order No. 330. Ang NSC ay isang sangay ng gobyerno na naglalayong mabigyan ng abiso at rekomendasyon ng Pangulo ng Pilipinas kaugnay sa kasalukuyang estado ng seguridad at depensa ng bansa. Binubuo ito ng Presidente ng bansa, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at iba pa na may kinalaman sa depensa at seguridad. Kaugnay nito, naging tradisyon na rin sa NSC na mananatiling miyembro ng nasabing ahensya ang mga dating Pangulo ng bansa dahil sa kanilang kakayahan at karanasan na labanan ang banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa paglipas ng mga nagdaang administrasyon ay makailang beses na rin na iba ang komposisyon ng NSC. Ngunit sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos Jr. na yata ang may kakaibang pagbabagong ginawa sa National Security Council. Dahil ito lang nakaraan ay naglabas ng Executive Order No. 81 ang palasyo na nag-uutos na tanggalin bilang miyembro ng NSC ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng bansa, bagay na pinalagan ng ilang personalidad at kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration at batikang abogado na si Atty. Salvador Panelo, normal lang na magkaroon ng pagbabago sa NSC. Ngunit ang tanggalin bilang miyembro nito ang pangalawang Pangulo at ang mga dating Pangulo ng bansa ay malinaw na politika lang. But never sa reorganization na tinanggal ang Vice Presidente.
For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang leading presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi, reorganization. Hindi, ano ba tawag mo nun? Hindi, politika. Paliwanag nito, dapat hindi ito ginawa sa NSC dahil kung seguridad na ang pag-uusapan, dapat anya ay nagkakaisa ang bawat Pilipino tuwing may banta sa ating bayan. Alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. At sabi ng iba, hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan doon. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yan tatanggalin mo. Iba naman ang tingin dito ng isang geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Sinabi nito na ang naging hakbang ni Marcos Jr. na tanggalin sa NSC ang mga Duterte ay malinaw na kumpas ng Amerika. Anya, nais ng mga Amerikano na matanggal sa kapangyarihan ang mga lider ng Pilipinas na nais ng independent foreign policy. Maging ang mga kalyado umano ng Marcos administration na kilalang panig sa kaliwang grupo ay natutuwa sa pagtanggal sa mga Duterte sa NSC. Ang Amerikano, of course, matutuwa ang Amerikano ma-isolate yung nagtataguyod ng independent foreign policy. Sila Digong at yung mga kahanay nila. But yung kampon nila Bongbong Marcos, nila Martin Romualdez sa Kongreso, matutuwa rin kasi kasama nila sila Brosas, sila Franz Castro, sila Paduano, di ba, sa Kongreso. Ito anya ang nais ng Amerika na mangyari sa Pilipinas, ang magkagulo at manatiling mahirap ang ating bansa, bagay na pinahintulutan umano ni BBM. Malinaw na malinaw, yun naman ang laging strategy po ng Amerikano at yung kanilang mga proxies, no? Bago umakap na naman si Bongbong Marcos sa mga Amerikano, before that, nagkakaisang bayan, nakafocus tayo sa economic development at recovery from the COVID-19 crisis. So we're losing our economic advantages and going into this chaotic, itong magulong mga politika na divisive na ginagawa ng Bongbong administration ngayon. Pero more than that, mga kutsero, no? Sabi kasi, balikan natin yung sinasabi ng mga tao nito, ng mga supporters ng mga Duterte. Umpisa natin ito kay Panelo. Ang sabi kasi ni Panelo, ang pagtanggal kay VP Sara at FPRRD sa NSC ay politika lang. Sabi ni Panelo, politika lang daw. Okay, sige. Politika lang daw. Alam nyo, again, kung ikaw ay politiko at ikaw ay politika, pinupolitika, it's just the environment. Yun talaga ang mundo ng politiko. Pupolitikahin ka talaga. Politiko kayo. Huwag mo i-expect na hindi ka po politikahin. Kasi nga politiko ka. Maski nga kayo, namumulitika kayo eh. Maski nga yung itong mga Duterte supporters na to, namumulitika sila eh. Nagre-reklamo ba ang administration? Hindi. Tinatawanan na nga lang kayo. Diyos ko. Pero wait lang. Politika lang ba ito? Ito ba ay pamumulitika lamang? Na pagkapanalo ni Sara Duterte, ang una niyang meeting ay sa isang sa Chinese Foreign Minister na si Wang Yi. In fact, mga kutsero, hindi na nga presidente si Digong, nakapunta pa siya ng China, di ba? Inimbitahan pa siya ni Xi Jinping. Kasi mga kutsero, hindi rin ito pamumulitika. Pamumulitika ba? Na si Sara Duterte mas maingay pa sa spokesperson ng China pagdating sa interes ng China. China inspires Philippines to be economically aggressive, sabi ni VP Sara. Hindi rin pamumulitika itong ginawa ng China sa Pilipinas recently. Sara Duterte-related content gets pushed from network of dubious Chinese X accounts. O, dyan sa mga active sa X. A network of suspicious Chinese-linked X accounts has simultaneously posted similar content related to Vice President Sara Duterte, boosting social media engagement around her. The network, which consists of 25 accounts with Chinese usernames and 11 with English language usernames,
was also linked to a coordinated attack against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., likely in response to his signing of landmark legislations on Philippine territory and the West Philippine Sea. Wala pa dyan yung palagi niyang no comment sa mga tanong tungkol sa China. So mga kudyero, saan na tayo pupunta dito sa sinabi ng SMNI, mga kritiko daw? Oo. Una, yung kay Panelo na politika lang daw. Hindi kasi pamumulitika, mga kudyero. Yung kabalbalan na ginawa ng dalawang mag-amang Duterte na binenta nila ang Pilipinas sa China at isinusulong pa nila ang interes ng China sa Pilipinas.